Nanganganib na hindi matuloy ang target na pagbubukas ng MRT Line 7 sa 2020. Nagkakaroon kasi ng problema sa pagbili ng lupa na pagtatayuan ng huling istasyon sa Bulacan. Umaaksyon si Gerard de la Peña. Halos araw-araw na mabigat ang trapiko sa Commonwealth at regalado sa Quezon City dahil sa ginagawang MRT Line 7. Target itong magamit sa taong 2020 pero ayon sa Transportation Department, posible itong maantala. Nagkakaroon kasi ng problema sa issue ng right-of-way o pagbili ng 33 ektaryang lupa sa San Jose del Monte, Bulacan kung saan itatayo ang huling istasyon ng MRT at ang depot na pagpaparadahan at pag-aayusan ng mga tren. We all know that this project has long been pending. At gusto na nga natin itong matapos kasi marami na rin tayong kababayan na naghihintay dito eh. But because of these raw issues, because of technicalities, nade-delay yung project. Nobyembre na magsampa sa korte ng expropriation ang DOTR para mabili ang lupa. Sa sulat ng SMC Mass Rail Transit 7 na nagpapagawa at mag-ooperate ng MRT 7, 200 pesos per square meter ang zonal valuation o halaga ng lupa. Pero nitong Marso, iginiit ng may-ari na 1,800 pesos per square meter ang property base sa bagong zonal valuation. Kaya ang orihinal na halaga ng lupa na 67.1 million pesos lumobo sa 598.9 million pesos. Kalahati na ito ng budget ng DOTR para sa pagbili ng mga lupa para sa infrastructure project sa buong taon. Yun nga lang, kinatigan din ng Malolos RTC noong Mayo ang apela ng landowner. Nagpapasaklolo na ngayon ng DOTR sa Office of the Solicitor General para sa kanilang pag-apela sa Court of Appeals. Just imagine if all our expropriation cases will be like this. So, lahat ng projects, kung ganito, kung may mga problemang lalabas katulad ng ganito, magtatagal. Tumanggi namang magkomento ang may-ari ng lupa na First Sovereign Asset Management. Umaaksyon, Gerard de la Peña, News 5.